Dumadami na nga daw ang mga influencers na hindi nagiging totoo sa kanilang mga nire-review ng mga restaurants, pagkain, services, lugar, at kung ano-ano pang mga bagay na yan. These past few weeks nga ay may nakikita din ako sa mga internet na kung saan marami sa mga netizens ang mga nagre-reklamo na sa mga influencers na kanilang mga fina-follow. Na feeling na nila ay binubudol na sila ng kanilang mga iniidolo. Kasi nga daw, sinasabi na lang daw nilang madalas na masarap yung mga pagkain na kanilang mga kinakain or yung mga magagandang lugar na pinupuntahan nila, well in fact, hindi naman daw talaga maganda or hindi daw talaga masarap. Yung mga tipong expectation versus reality kumbaga. Bukod doon ay meron ding mga influencers na mga fina-follow nila na nagtuturo kung paano lutuin ng isang dish. Pero pag sinunod daw yon ay hindi naman daw talaga masarap. Yung iba pa, todo effort pa para lang mapuntahan yung mga pinopromote ng kanilang mga influencers na fina-follow. Then last part, ang result, pag napuntahan na nila yung lugar, hindi rin daw ganun kaganda and masyadong mataas daw yung expectation nila dahil nga rin sa mga napanood nila. And recently nga lang dito mismo sa malapit sa lugar namin, may mga hindi nagkakaintindihan na ring mga influencers at hindi sila basta mga influencers lamang. Meron silang huge of numbers of followings. Nagkaroon din sila ng sagutan tungkol sa isyong ganito. Kasi nga yung isa ay against doon sa pagre-review ng isa tungkol sa isang restaurant. At dahil nga parehas silang may malaking numbers of followers, hati din yung naging opinion ng mga tao tungkol dito. At kahit mismo yung mga followers nila, nalilito na rin kung sino talaga ang tama at mali sa dalawa. Then I saw this video, one of the content creators explaining the so-called influencer marketing. To be honest, ngayon ko lang din narinig yon. And because of him, may natutunan ako tungkol doon. May ganun pala. Ang sabi, they are paid to do videos doon sa mga brands or mga businesses na nakadeal nila dahil ito daw yung trend ngayon. Well, sa totoo lang, bawat side may point naman eh. Kung binayaran ka naman talaga para gumawa ng content doon sa isang negosyo, allowed ka pa ba para sabihin yung mga hindi magagandang bagay doon sa nakita mo or nakain mo na produkto? At kung iisipin mo rin naman, yung pinasweldo sa'yo para gumawa ng video ay galing din sa isang negosyante na pinaghirapan niya rin yun para lang kitain, para lang matulungan mo rin siya na ma-promote yung kanyang negosyo. So, kawawa din naman sila kung masisira lang din yung negosyo nila, di ba? Well, kung isipin mo din, kung hindi naman papayagan ng isang negosyante na bigyan siya ng constructive criticism, paano niya ngayon masasabi kung alin doon sa negosyo niya ang dapat niyang i-improve? So, how can we tell pa nga ba na credible lang isang influencer nang magbigay ng isang honest review kung ito ang babasihan natin? What if kinuha din siya ng kakompetensya ng una niyang prinomote at tinanggap niya ito at sinabi niya na masarap din or maganda din yung serbisyo ng kompetensya ng una niyang prinomote. Tapos sinabi niya rin na gustuhan niya rin yun. Alright, let me clarify. Ang personal kong opinion ay hindi mahalaga sa videong ito. Ang mga ganitong usapin kasi ay subjective. Tulad ng panlasa. Pwedeng para sa akin masarap, pwedeng para sa iyo ay hindi masarap. To be honest, kahit ako, hindi ko na rin alam kung ano ang totoo sa loob ng internet. But, my friend, I am here to ask questions that only you can answer. Questions that might help you think better, decide better pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. So, let's break this down. Paano mo nga ba masasabing credible ang isang influencer na i-promote ang isang bagay? Ito ba ay dapat base sa dami ng kanyang followers or dapat itong nakabase sa kanyang kaalaman, experience at expertise? Let's just say sa food. Sino nga ba dapat ang pakikinggan mo at paniniwalaan mo? Yung taong mahilig magluto or yung taong mahilig lang kumain. Kaya nga, paano masasabi ng isang tao na masarap ang pagkain kung siya mismo ay hindi nga marunong magsaing? Imaginein mo, pinapromote mo kay Chef Gordon Ramsay yung chainsaw. Okay lang ba yun? I guess that's what we call there is right niche for every business. Right? Kung isipin mo nga naman, ano rin ba ang basihan ng mga negosyante para pumili ng mga taong magpo-promote ng kanilang negosyo? Hindi ba nila binabase sa niche nito? Ano din ba ang gustong mangyari ng nagsisimulang negosyo? Ang kumita ba agad ng malaki dahil sa laki din ng naiambag ng influencer na nakakuha ng atensyon ng tao? Or mas makapagbigay ng value sa customers nila for quality service? Ano nga ba kasi ang totoong purpose ng pina-follow mong influencer kung bakit nila pinasok ang career na to at the first place? We all know na madaming umuusbong na rin ngayon ang
tawag sa kanila ay influencers na naging inspiration din nila yung mga overwhelming achievements ng mga taong nauna sa karir na to. Kumikita na rin ng maganda yung iba sa monetization from different platforms. But let's be honest, mas malaki pa rin ang kikitain kung merong paid promotions kaysa sa views lang. Pero kaya nga ba talagang i-promote ng isang influencer ang isang bagay kahit hindi naman niya ito personal na ginagamit o wala siyang personal na kaalaman tungkol dito? Well, bottom line, kanino nga ba mas loyal at totoo ang isang influencer? Sa mga followers niya na naniniwala sa kanya kahit nung nagsisimula pa lang siya? O sa mga negosyanteng kumuha sa kanya dahil naniniwala sila sa kanyang kakayanan na ipromote ang negosyo nila? Well, I guess this kind of issue na circulating inside the internet ay dapat na rin bigyang pansin at pag-isipan ng ibang mga followers at ng mga ibang negosyante na kumukuha sa kanila. Take time to observe those people na fina-follow natin kung gaano sila ka-genuine sa kanilang intention that they are really giving us the informations that we deserve. Let's observe kung dapat nga ba talaga silang mag-influence sa atin. At sa lahat ng mga nagsisimulang negosyanteng tulad ko, let's give time to research about those people na gusto nating kunin para mag-promote sa negosyo natin. Kung sila ba ay tugma sa brand na gusto nating ipakita sa customers natin. Well, just a friendly reminder. Peace.